O, punta na tayo dito sa susunod nating ano. Ito, maganda to. Pag nag-iingay ng ganito si Atty. Claire, maganda to. Meron na? Okay, sige. Lang isang abogado. 3 months, maiksi pa po yan para pagbigyan natin ang isang tao na... meron na ba? Okay na. Meron ng audio? O sige, simulan ko na itong ano natin na. Ayan. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Takeru. Napanood ko. Hindi, syempre, support tayo dun sa lahat ng mga host dito, di ba? Ganun. Magandang gabi po. Si Boss Tax kasi, kada mag-i-entrada. Yung entrada niya, di ba? Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Street Takeru. Mga ka-streetwise, kamusta? Ganun, di ba? Hello. Si Mayor Vico po. Oy, Boss Adictus. Boss INC. Anyways, simulan na natin, ha? O, yan. Months, maiksi pa po yan para pagbigyan natin ang isang tao na makapagsampa ng kaso. Halimbawa po, ito ordinaryo. Oo. Ang pagsasampa po ng kaso, especially kung bulto-bulto ang dokumento, hindi po yan basta-basta nagagawa. Bulto-bulto, parang iba na yan, Sure ka na ba dyan, Torny? Yan na. Yan na, bulto-bulto na. Kailangan pong pag-aralan yan. Siguro kung isang kaso lang, let's say may pinatay ang isang tao, isang tao na involved, isang tao ang namatay, pwedeng mabilisan yan. Pero kung sasabihin po natin na duktong-dukton at konektado ang mga dokumento para masampahan ang kaso, ang hindi lang iisa, kundi maraming involved, hindi po ganyan kabilis. Sana maunawaan to ng taong bayan. Hindi po to parang isang click lang na may kaso na po yan. Inaaral po yan para po pag sinampa po yan, during the preliminary investigation pa lang po tayo, kompleto na po ang ebidensya ng complainant. Bakit? Kapag ka po hindi kompleto ang ebidensya ng complainant, sa preliminary investigation, hindi pa po yan dumarating sa korte, maaaring madismiss na. Ano po ba ang gugustuhin natin? Mabilis na pagsasampa ng kaso, pero bungi-bungi ang ebidensya, tapos madidismiss doon pa lang sa preliminary investigation, hindi na nakatawid hanggang korte. O gusto natin kompletohin ang ebidensya, pagdating pa lang sa preliminary investigation, may certainty of conviction na, para pag pinasok ngayon sa Sandigan Bayan o... Boss Adicto, yan si Atty. Claire, mga hand gestures ngayon. Pag pinasok na sa... Pero ayan, I love it. Atty. Claire. Hindi, maganda kasi yung pagpapaliwanag din niya Maganda talaga yung pagpapaliwanag ni Atty. Claire, no? Alam niyo naman marami ngayon ang taga-subaybay, especially ng channel ni Atty. Claire. Noon pa man ganyan naman na yung kung paano magpaliwanag, no, especially pagdating sa batas. And gustong-gusto ni Atty. Claire yung topic na yan. And ayan nga, no, dyan pa lang. So maganda yung pagpapaliwanag ni Atty. Claire. Pagka yung kaso is pagpatay tapos single lang yan pwedeng mas mapabilis. Pero kung kahit correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaintindi ko na kahit bulto-bulto yan, basta ang may pagpatay, tapos isa lang yung involved, may pinatay, may pumatay, isa lang. Tapos yan, madali nga na it makes a lot of sense na sabihin nga na mas mapapabilis kasi isa lang tas di ba? Due process. Ngayon, kung kunyari isang bulto tapos yung maraming iimbestigahan, maraming pwedeng masangkot, tapos yung kaso is kunyari, yun nga, nangurap, dugtong-dugto si Henry Alcantara, tapos sila Bryce, tapos syempre yung contractor, tapos syempre sa taas ni Bryce or ni Alcantara let's say si Saldico. Di ba? So, ganun pa. Madami pang dadaanan. Yun lahat ng pwedeng hagipin, hahagipin. Tama nga naman, no? Pagka maayos na, okay na yung pagkakasalansan, mas magandang ipasa ron para at least
Ganun kasi daw yan eh. Hindi ako maggagaling-galingan daw lang ha. Ang pinaka-best kasi is that for the judge to be able to visualize it according doon sa babasahin. Diba? Kaya biruin mo. Ano mo na eh, halos ma-picture out mo na eh. Doon sa pagbasa mo pa lang, nung mga binanggit doon, alam mo na ganito, ganyan. Eto pala, di ba? May mga maleta, 48 million na sa loob nun. May post-it pa, di ba? Tapos meron ka mga ebidensya nakalagay doon. Tapos, di ba, yun ang mas talagang kalaboso ka kagad doon pag ang ganda ng pagkakasalaysay mo para kasi gutesya. Di ba? Pag sinabi mo kagad doon, kami po ay nagdala ng pera kay Saldi ko. Tapos ngayon kukunin mo rin sinabi ni Saldi ko. Pag sasama-samahin mo, ebidensya na yung sinabi ni Gutesi. Nag-deliver daw siya ng pera kay Saldi ko. Tapos binilang po namin doon, dinekwat lang po namin ng konti. Di ba sabi? Didekwat sila ng konti doon sa number of bags. Let's say it was 48 bags. Pagdating daw, ibibigay daw kay former Speaker Martin, 35 bags na lang. Dumekwat sila sa madaling salita, dumekwat. Ngayon, kukunin mo yung ebidensyang yun, tapos, para pinatunayan ni Saldi ko naman, sabi ni Saldi ko, ako lang po ang hindi nakakuha ng pera. Patay! Oy, Gutesa! You're putting something You're putting something on Saldi ko. Itong si Kabayo, gigil na gigil sa Kapos ka ba sa idiom? Idiot ka. Wala eh. Salat ka sa kapos sa knowledge. Di ba? Saldi ko is insane. Ba't naman yung sinasabing ganun? Kunwari lang yon, kunwari lang yun. Di ba? Hindi. Ganyan nga pag nakuha mo na yung mga kasi malakas yung ebidensya si Gutesi. Biruin mo, Naglagay ng yung 48 na bags, pinagkasya sa 2 sasakyan. na bags pinagkasya sa 2 sasakyan. Dapat pang mga 6 to 7 na sasakyan, Pero pinagkasya lahat doon, sa 2 sasakyan. Tapos yung 48 million pinagkasya rin daw sa ganon. Yun ang di natin alam kung paano nangyari yun. Pinagkasya lang ng pinagkasya. Ang ganda, kaya lagi niyong papanoorin si Atty. Claire. Sa DOJ, pwedeng tumayo ang lahat ng ebidensya at maaari na mapanagot ang dapat na mapanagot. So yun naman po ang goal natin eh. Para pwedeng tumayo yan. Pag naisip kong tumayo yung di ba yung pag hindi ka naliligo, yung brief mo, tatayo na yan, sabi na lang. Hindi, yung mga di ba? Sila Libayan, di ba? Hindi, kasi sila Libayan mukhang di naliligo eh. Di ba? Malamang madalas napapagalitan yan ng mukhang di ka naliligo na naman. Putya, yung brief mo, tatayo na yan. You're decapitating something to the idiom. Kung kapos kayo sa idiom, madali lang yan. Kunyari, kinapos kayo ng idiom about sa kamay. Putulin nyo lang. Decapitate nyo lang yung kamay. Si Raulo. Sabi nga ng Pangulo, ilang chance ba meron tayo pag magsampa ng isang kaso? Isa lang halos. Kapag kaya po na-dismiss sa Sandigan Bayan, hindi nyo na po yan mababalikan. Bakit? Double jeopardy na. Yun ang kailangan na iwasan. Yun yung iniiwasan ni Atty. Claire nga naman dyan. Atty. Claire, gumaganda ka Yung sekreto mong ilaw-ilaw na ganyan dinadali mo kami siya. Wala na-teknika ng ilaw-ilaw Yung mga taga-kabilang parlor, kala mo mahihimatay sa... Ilaw lang ginamit. Ay!
Wag ganon. Sa ilaw lang, asar na sila eh. Kala ko nga mahihimatay yung iba eh. Ilaw lang, totoo. Double. Yun ang kailangan nating iwasan. Kasi, pagka isinampa mo na ulit, hindi mo na ulit pwedeng isampa yan. Kasi, double. Magkakanda double. Jeopardy yan. For example. Anyways. Joke lang. Pasok, Tony. Pasok. Ayun. So, huwag po kayo mainip. Ngayon po nga, 3 buwan pa lang, marami na sila sampang kaso sa ombudsman. 6 na taon po kayong nagtiis na walang nasampahang kasong katulad nito kahit maraming ghost projects sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon pa ba kayo maiinip? 3 buwan pa lang, marami na pong nagawa. Ayun. Yun, di ba? Yun naman, totoo naman yan eh. Kaya lang alam nyo kung ano nangyayari. Eto mga kupal na dina-downplay eh. No? Talagang yan yung hilig nila, yan yung mga trip nila, i-downplay kung ano man yung mga nagagawa ng Pangulo. Years. Para lumabas nga naman na parang wala lang. Na parang biruin mo, alam nyo talaga dapat tayong yung mga PBBM vloggers, mag-double time tayo sa pag-share ng mga gawa talaga ni PBBM eh. No? Marami pa rin pala talagang hindi nakakaalam kung ano yung mga gawa ni PBBM. Ang dami. Andyan yung pinamagay yung lupa. Hindi kasi si hindi alam eh. Etong si Pal Coops, si Atty. Caballo. Ay, ano ba talagang ginawa niyan? Ba't wala kang alam, Brad? Si Atty. Caballo, tay-tay kasi din yun eh. No? Wala daw siyang alam ano daw nagawa ni PBBM.